Ang unang tunog na bumasag sa katahimikan ng kanilang hapunan ay hindi isang sigaw o kalabog. Iyon ay ang matigas at paulit-ulit na katok sa kanilang bakal na gate, isang tunog na may bigat, may otoridad, at may dalang hindi maipaliwanag na lamig sa mainit na gabi. Napahinto sa pagsubo ng kanin si Ina. Nagkatinginan sila ng kanyang ina, si Aling Tess, na may bahid ng pagtataka sa mga mata. Ang kanyang ama, si Mang Tonyo, ay dahan-dahang ibinaba ang baso ng tubig. Sino naman kaya iyon? Tanong nito, ang boses ay kalmado pa, ngunit may bakas na ng pag-aalala. Ako na po, tay, mabilis na sabi ni Ina, pinunasan ang bibig gamit ang likod ng kamay. Ngunit bago pa man siya makatayo, ang mga katok ay naging malalakas na kalabog, sapat na para yumanig sa mga pinggan sa kanilang maliit na mesa. Kasabay niyon ang isang boses lalaki, malinaw at walang emosyon. Ginoong Antonio Reyes, buksan ninyo ang pinto. Mga pulis ito. Pulis? Ang salitang iyon ay parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang kusina. Nanlamig ang buong katawan ni Ina. Napahawak sa dibdib si Aling Tess, ang mukha ay biglang namutla. Tanging si Mang Tonyo ang dahan-dahang tumayo, ang noo ay nakakunot sa matinding pagkalito. Sandali lang po, sigaw ni Mang Tonyo pabalik, habang mabilis na tinungo ang pinto. Sumunod si Ina, ang puso niya ay kumakarera sa dibdib. Ano ang kailangan ng mga pulis sa kanila? Ang kanyang ama ay isang simpleng accountant sa isang maliit na kumpanya ng construction, isang taong ang buong buhay ay iginugol sa pagiging tapat at marangal. Wala silang kaaway. Wala silang tinatagong lihim. Pagbukas ni Mang Tonyo ng pinto, bumungad sa kanila ang dalawang unipormadong pulis. Sa likod nila, sa labas ng gate, ay ang mga asul at pulang ilaw ng patrol car na tahimik na umiikot, nagpipinta ng nakakakabang kulay sa mga pader ng kanilang kapitbahay. Nagsisimula nang magsilabas ang mga usisero, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng ilaw poste. Magandang gabi po. Kayo po ba si Antonio Reyes? Tanong ng mas matandang pulis, hawak ang isang nakatuping papel. Ako nga ho. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Sagot ni Mang Tonyo, pilit na pinapakalma ang boses. Inilatag ng pulis ang papel. Mayroon po kaming warrant of arrest para sa inyo. Kayo po ay inaaresto sa salang qualified theft at malversation of company funds. Parang huminto ang mundo ni Ina. Hindi. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip. Naramdaman niya ang pagkapit ng kamay ng kanyang ina sa kanyang braso. Ang panginginig nito ay ramdam na ramdam niya. Teka, nagkakamali yata kayo, sabi ni Mang Tonyo, ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan na ng hindi makapaniwalang pagtutol. Wala akong ninanakaw. 50 taon na ako sa mundong ito, ni sentimo hindi ako kumuha ng hindi sa akin. Maaari po ninyong ipaliwanag yan sa presinto, sir, walang pagbabagong sagot ng pulis. Isang malamig na tunog ng metal ang narinig ni Ina, at nakita niya ang posas na inilalabas ng isang pulis. Doon na bumuhos ang luha ni Aling Tess. Huwag! Huwag ninyong kunin ang asawa ko. Mabuting tao siya. Napakabuting tao niya. Sinubukan ni Ina na magsalita, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay panoorin, na parang isang manonood sa isang masamang palabas, ang paglapit ng pulis sa kanyang ama. Ang kahihiyan ay parang kumunoy na humihila sa kanya pababa, lalo na nang makita niya ang mga matang mapanuri ng kanilang mga kapitbahay. Ang kanilang mga bulungan ay parang bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ina, ang kapatid mo, bulong ni Mang Tonyo sa kanya, bago tuluyang ilabas ng bahay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala para kay Elisa. Iyon ang huling habilin niya bago siya isakay sa sasakyan ng pulis. Naiwan silang tatlo, si Ina, ang kanyang humahagulgol na ina, at si Elisa nakadarating lang mula sa kwarto. Ang mukha ay puno ng takot, sa gitna ng sala na pinupuno ng mga kumukutitap na ilaw ng sirena. Ang hapunan ay hindi na natapos. Ang katahimikan na binalot ang kanilang bahay, matapos umalis ang mga pulis ay mas mabigat at mas masakit kaysa sa ingay kanina. Ilang oras na ang nakalipas. Ang mga kapitbahay ay nagsipasok na sa kani-kanilang mga bahay, ngunit ang kanilang mga bulong-bulungan ay tila naiwan sa hangin. Nakaupo si Ina at si Elisa sa kusina, sa harap ng mesang may mga pagkaing hindi na nagalaw. Si Aling Tess ay nasa kwarto, pinipilit nilang magpahinga matapos bigyan ng gamot pampakalma. Ang katahimikan sa pagitan ng magkapatid ay binasag ng mahinang paghikbi ni Elisa.
Payat pa rin ito, at sa tuwing nabibigla o natatakot, tila mas lalong lumalabas ang pagiging marupok ng kalusugan nito. Isang paalala ng sakit sa puso na muntik nang kumuha sa buhay niya 6 na taon na ang nakalilipas. 80. Simula ni Elisa, ang boses ay nanginginig. Anong gagawin natin? Paano si tatay? Hinawakan ni ina ang kamay ng kapatid. Malamig iyon. Hahanap tayo ng paraan, Lisa. Hahanap tayo ng pinakamagaling na abogado. Umiling si Elisa, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ate, alam nating wala tayong sapat na pera para sa isang magaling na abogado. Ang kaso ni tatay malaki. Kailangan natin ng tulong. Huminga ito ng malalim, tila nag-ipon ng lakas ng loob para sabihin ang isang bagay na matagal nang bawal sa kanilang pamamahay. Ate, si Kuya Marco. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, isang matalas na kirot ang tumusok sa puso ni ina. Napabitiw siya sa kamay ni Elisa na parabang napaso. 6 na taon. 6 na taon niyang sinikap na ibaon ang pangalang iyon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala. Marco. Hindi mabilis at mariing sagot ni ina. Ang boses niya ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Pero ate, siya lang ang makakatulong sa atin, giit ni Elisa, ang desperasyon ay malinaw sa kanyang boses. Nakita ko sa balita. Si Attorney Marco de Alva, isa na siya sa mga pinakamagaling at pinakamahal na abogado sa bansa. Ang de Alva Law Firm kaya nilang gawin ang lahat. Hindi niya tayo matatanggihan, lalo na kapag nalaman niyang tungkol ito kay tatay. Hindi niya tayo matatanggihan. Nais isatinig ni ina ang mapait na katotohanan. Lisa, kung alam mo lang. Kung alam mo lang na ako ang dahilan kung bakit siguradong itataboy niya tayo. Ngunit hindi niya iyon kayang sabihin. Ang buong sakripisyo niya ay para protektahan ang kapatid, para bigyan ito ng pagkakataong mabuhay. Hahanap tayo ng iba, sabi na lang ni ina, umiiwas ng tingin. Sino, ate? Sino pa? Tanong ni Elisa, ang boses ay tumataas na. Wala na tayong ibang malalapitan. Nakita mo ba si tatay kanina? Ang mukha niya. Natatakot siya. Parang awa mo na, ate, lunukin mo na ang pride mo. Para kay tatay. Ang mga salitang di lunukin mo na ang pride mo ay parang sampal sa mukha ni ina. Pride? Kung pride lang sana ang nakataya. Ang nakataya ay ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, ang lahat ng sakit na 6 na taon niyang pinaghirapang takasan. Pero nang maalala niya ang mukha ng kanyang ama habang pinupusasan, ang pagkalito, ang takot, ang kahihiyan, alam niyang tama si Elisa. Wala na siyang pagpipilian. Nang gabing iyon, hindi makatulog si ina. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ilalim ng kanyang kama, kung saan may isang luma at maalikabok na kahon ng sapatos. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong buksan. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa loob, naroon ang iilang natitirang piraso ng kanyang nakaraan. Isang tuyong bulaklak ng sampagita, isang tiket sa Seine, at sa ilalim ng lahat, isang kupas na litrato. Kinuha niya ito. Ang larawan ay kuha sa isang perya. Nakasakay sila sa Ferris wheel, ang mga ilaw ng gabi ay nagsisilbing korona sa kanilang mga ulo. Siya, nakangiti ng malapad, ang buhok ay ginugulo ng hangin. At siya si Marco. Ang Marco ng nakalipas. Ang binatang may mga matang nangungusap, may ngiting kayang magpaliwanag ng pinakmadilim na araw. Sa litratong iyon, nakatingin ito sa kanya, hindi sa kamera, na para bang siya ang buong mundo nito. Isang butil ng luha ang pumatak sa litrato. Mabilis niya itong pinunasan. Ang binatang iyon ay wala na. Ang Marco ngayon, ayon kay Elisa, ay isang makapangyarihang abogado na ang pangalan ay laging nababanggit sa mga business column. Isang estranghero. Isang estrangherong minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Isang estrangherong sinaktan niya ng walang paalam. Isinara niya ang kahon. Isinara niya ang pinto sa nakaraan. Ngunit alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, haharapin niya ang multo na iyon. Ang de Alva Law Firm ay eksakto sa kung ano ang inaasahan ni ina at higit pa. Isa itong tore ng salamin at bakal na tila humahalik sa kalangitan ng Makati. Mula sa kinatatayuan niya sa kabilang kalsada, para siyang isang langgam na nakatingala sa isang higante.
Ang mga taong pumapasok at lumalabas sa umiikot na salaming pinto ay nakasuot ng mga mamahaling damit, ang kanilang mga mukha ay seryoso at may tiwala sa sarili. Naramdaman ni Ina ang pagiging luma ng kanyang suot na bestida at ang gasgas sa kanyang sapatos. Naramdaman niya ang tingin ng gwardiya sa entrance. Para siyang isang ibon na naligaw sa gubat ng mga pating. Para kay tatay. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob at tumawid sa kalsada. Ang loob ng gusali ay mas nakakatakot. Malamig ang hangin mula sa air conditioner. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol na sumasalamin sa kanyang pagod na mukha. Lumapit siya sa reception desk, kung saan isang babaeng may perpektong makeup at knitting corporate ang sumalubong sa kanya. Good morning, ma'am. How may I help you? Magandang umaga, nauutal na sabi ni Ina. Gusto ko sanang makausap si Attorney Marco de Alva. Tinaasan siya ng kilay ng receptionist. Do you have an appointment, ma'am? Oh, wala. Pero importante ito. Personal. Pakisabi lang, si Celestina Reyes. Kinuha ng babae ang telepono, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Tila sinusuri kung karapat-dapat ba siyang abalahin ang oras ng isang de Alva. Habang naghihintay si Ina, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pagtunog ng elevator, ang bawat yabag ng sapatos sa marmol, ay nagpapakaba sa kanya. Gusto na niyang tumakbo palabas. Ngunit huli na ang lahat. Isang pamilyar na tunog ng mamahaling sapatos na katad ang papalapit mula sa kanyang likuran. Huminto ito. At pagkatapos, isang boses ang bumasag sa kanyang nagwawalang mundo. Isang boses na mas malamig kaysa sa hangin sa lobby, pamilyar sa kanyang pandinig, ngunit ganap na banyaga sa kanyang puso. Anong kailangan ng ginang na ito? Napapikit si Ina ng mariin. Ang boses na iyon. Ang boses na minsan ay bumubulong ng mga pangako sa kanya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngayon, ito'y matigas, walang emosyon, at puno ng distansya. Dahan-dahan, na parang may pasa na 100,000 bigat, lumingon siya. At doon, nakatayo si Marco de Alva. Nakasuot ng isang itim na business suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang buhok niya ay maayos na nakasandal, at ang kanyang mukha ay mas matalas, maseryoso. Wala na ang ngiti na nasa litrato. Wala na ang init sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito'y nakatitig sa kanya, hindi tila tumatago sa kanya, na para bang siya ay isang ganap na estranghero. Isang abala sa kanyang abalang umaga. Walang bakas ng pagkakilala, walang bahid ng anumang alaala. Tanging isang malamig at blangkong tingin. Ang pangalang Celestina Reyes ay tumama sa pandinig ni Marco na parang isang malayong kulog, pamilyar, ngunit mula sa isang bagyong matagal nang lumipas. Sa isang iglap, ang makina ng kanyang isipan, na sanay nang tumakbo sa bilis ng batas at negosyo, ay biglang natigilan. Nakatayo siya roon, ilang metro lamang mula sa reception desk, ang kanyang sapatos na Salvatore Ferragamo ay tila nakadikit sa kumikinang nasahig na marmol. Celestina! Ina! Ang multo mula sa kanyang nakaraan ay nagkatawang tao sa lobby ng kanyang kaharian. Ang babaeng bumura sa sarili mula sa kanyang buhay 6 na taon na ang nakalipas ay narito, nakatayo na parang isang ordinaryong kliyente, suot ang isang simpleng bestida na tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng karangyaan ng Makati. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib, isang pagkirot na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito ay ang pagtatayo niya ng pader. Ang pader na 6 na taon niyang binuo, ladrilyo por ladrilyo, gamit ang semento ng sama ng loob at bakal ng tagumpay. Siya si Atty. Marco de Alva ngayon. Hindi na siya ang binatang umiiyak sa ilalim ng buwan. Anong kailangan ng ginang na ito? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, mas malamig at mas formal kaysa sa kanyang inaasahan. Iyon ay isang kalkuladong pagpili ng mga salita. Ginang. Hindi Celestina. Hindi Ina. Isang paraan upang maglagay ng pader, isang agarang pagtatakda ng hangganan. Nakita niya itong napapikit ng mariin bago dahan-dahang lumingon. At sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, kinailangan ni Marco ang lahat ng kanyang disiplina upang hindi magpakita ng anumang reaksyon.
Naroon pa rin ang mga matang iyon, malalaki at nangungusap, ngunit ngayon ay may bakas ng pagod at desperasyon. Ang balat na dati kayo mangging ginintuan ay tila namutla. Ang babaeng nasa harap niya ay anino na lamang ng Celestina na kanyang minahal. At sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang bahagi niya ang nasiyahan sa nakikita. Tingnan mo kung ano ang idinulot sa iyo ng pag-iwan sa akin, bulong ng isang madilim na tinig sa kanyang isipan. Magandang umaga, attorney, bati nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango lang siya, isang maikling, walang emosyon na kilos. Sa opisina ko, utos niya, hindi sa kanya, kundi sa receptionist, bago tumalikod at naglakad patungo sa kanyang pribadong elevator. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na sumusunod ito. Naririnig niya ang marahan at alanganing mga yabag nito sa marmol, isang tunog na hindi nababagay sa kumpiyansa at kapangyarihan na bumabalot sa bawat sulok ng gusaling ito. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang titig nito sa kanyang likod, isang titig na puno ng pagsusumamo at marahil takot. At sa isang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao, nagdulot iyon ng isang malamig na kasiyahan. Pumasok siya sa elevator at humarap sa pinto, pinindot ang buton para sa penthouse. Pumasok si Ina at tumayo sa kabilang sulok, ginawang maliit ang sarili na para bang ayaw nitong makita. Ang katahimikan sa loob ng maliit na espasyo ay nakakabingi. Tanging ang mahinang ugong ng mekanismo ang maririnig habang mabilis silang umaakyat. Itinuon ni Marco ang kanyang tingin sa mga numerong nagbabago sa display. Ayaw niyang tumingin sa salamin sa kanyang harapan, kung saan alam niyang makikita niya ang kanilang refleksyon, isang perpektong larawan ng dalawang estranghero na minsan ay naging mundo ng isa't isa. Huwag kang bibigay, utos niya sa sarili. Alalahanin mo ang gabi na umuwi ka sa isang bakanting apartment. Ang katahimikan. Ang lamig. Alalahanin mo ang mga buwan na para kang baliw, tinatawagan ang numerong hindi na sumasagot. Alalahanin mo ang sinabi ni Mama. Ang mga alaala ay parang lason na kumalat muli sa kanyang sistema, pinapatay ang anumang bakas ng awa na maaaring sumibol. Nang bumukas ang pinto ng elevator, dire-diretso siyang lumabas, patungo sa kanyang opisina. Isang malawak na silid na may floor-to-ceiling glass windows, nag-aalok ng isang di mapantayang tanawin ng buong Makati. Ang kanyang mesa, gawa sa solidong naara, ay malaki at nangingibabaw. Ito ang kanyang kuta. Dito, siya ang hari. Umupo siya sa kanyang silyang katad at itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Maupo ka. Sumunod dito, umupo sa dulo ng upuan, ang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng kanyang kandungan. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Gina Reyes? Tanong niya, ang bawat salita ay binalot sa yelo ng pormalidad. Ang paggamit niya ng T. Reyes ay tila nagulat dito, isang maliit na pagkurap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling nag-ipon ng lakas. At nagsimula itong magsalita. Ikinuwento nito ang pag-aresto sa kanyang ama, ang akusasyon ng qualified theft, ang kawalan nila ng kakayahang kumuha ng magaling na abogado. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, pinapanood lamang siya ni Marco. Pinag-aralan niya ang bawat kilos, ang panginginig ng mga labi, ang desperasyon sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya pinakinggan ang kwento. Ang pinakinggan niya ay ang mga kasinungalingan sa likod nito. Ang iyong ama ay inakusahan ng pagnanakaw. Naisip niya nang may pang-uyam. At ikaw, Celestina? Saan ka ba inakusahan? Sa pagnanakaw ng puso at pagkatao ko. Mabuting tao ang tatay ko, Marco, sabi nito, ang boses ay basag na. Alam mo yan. Hindi niya kailanman magagawa ang ibinibintang sa kanya. Ang pangalan ko ay Attorney de Alva, pagtatama niya, ang kanyang boses ay matalim. At hindi ko kilala ang iyong ama, Gina Reyes. Ang alam ko lang ay ang mga kaso. At base sa iyong sinasabi, ang kaso niya ay laban sa isang malaking korporasyon. Isang kasong mahirap ipanalo. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha nito. Kaya nga kami lumalapit sa iyo. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ako lang. Ang parehong mga salita na sinabi mo noon, bago mo ako iniwan para sa mas mayaman, mas maginhawang buhay. Iyon ang kwentong isinaksak ni Doña Victoria sa kanyang isipan, kumpleto sa mga litratong nagpapakita, ay ina na kasama ang isang di kilalang lalaki, ilang linggo lamang matapos itong maglaho. Isang lalaking may mamahaling sasakyan.
Biglang bumukas ang intercom sa kanyang mesa. Sir, si Doña Victoria po, nasa linya. Tumingin siya kay ina, isang tingin na nagsasabing, tingnan mo kung sino ang tunay kong mundo. Pinindot niya ang speaker button. Yes, mother. Marco, Hijo, ang malamig at makapangyarihang boses ng kanyang ina ang pumuno sa silid. Nakarating sa akin na may bisita ka mula sa nakaraan. I just want to remind you to be careful. Some people will do anything for money. Huwag mong hayaang sirain ng isang walang kwentang tao ang pangalan ng pamilya. I'm handling it, mother, sagot ni Marco, ang mga mata ay nakatutok pa rin kay ina, pinapanood ang bawat reaksyon nito sa mga salita ng kanyang ina. Nakita niya ang pamumutla nito, ang pagkakuyom ng mga kamao nito sa kanyang kandungan. The family's name is paramount. I know. Good. I'll see you at dinner. At natapos ang tawag. Ibinaba ni Marco ang telepono at sumandal sa kanyang silya, pinagsalikop ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. So, where were we? Ah, yes. You need help. Tumingin siya sa mga papel na dala nito, na nakapatong sa gilid ng kanyang mesa, na para bang iyon ang pinakamaruming bagay sa mundo. I'm sorry, De Reyes, sabi niya, ang bawat pantig ay malinaw at pinal. Pero ang De Alva Law Firm ay hindi humahawak ng mga kasong ganito kaliit. Our specialty is corporate law, mergers, and acquisitions. A simple qualified death case is beneath us. Ang salitang beneath us ay tumama kay ina na parang isang malakas na sampal. Nakita niya itong napayuko, ang balikat nito ay nanghina. Ang panalo ay dapat sanang matamis para kay Marco. Ito na ang kanyang ganti. Ang pagkakataong ipakita dito kung gaano na siya kataas at kung gaano na ito kababa. Ngunit sa halip na kasiyahan, isang mapait na lasa ang naiwan sa kanyang bibig. Tumayo si ina, ang paggalaw ay mabagal at puno ng pagkatalo. Naiintindihan ko, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Salamat sa oras mo, attorney. Naglakad ito patungo sa pinto. Tahimik siyang pinanood ni Marco. Bawat hakbang nito palayo ay isang hakbang na dapat niyang ikatuwa. Tapos na, sabi niya sa sarili. Nakuha mo na ang gusto mo. Naitaboy mo na siya. Ngunit nang nasa pinto na ito, huminto ito at lumingon. Ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha. Ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Marco, parang awa mo na di. Ang boses nito ay puno ng desperasyon na hindi niya pa kailanman narinig. May mga bagay kang hindi alam. Mga bagay na hindi ko kayang sabihin noon. Handa na sana itong magsalita muli, handa nang buksan ang isang pinto na 6 na taon na nilang isinara. At natakot si Marco. Natakot siya sa kung ano ang maririnig. Natakot siyang baka ang pader na kanyang itinayo ay gumuho. Kaya naman, ginawa niya ang tanging alam niyang paraan para protektahan ang sarili, ang umatake. Tapos na tayo, Celestina. 6 na taon na. Ang paggamit niya sa buo nitong pangalan ay ang huling patalim. Nakita niya ang pagkawala ng huling sinag ng pag-asa sa mga mata nito. Walang salitang namutawi, tumalikod na lamang ito at tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Isinasara ang pinto ng marahan sa kanyang likuran. Naiwan si Marco sa malawak at tahimik na silid. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana, tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ang syudad na kanyang sinakop. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay mas talunan pa siya, kaysa sa babaeng kalalabas lang ng kanyang pinto. Itinukod niya ang kanyang kamay sa malamig na salamin, ang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom hanggang sa ang kanyang mga buko ay namuti sa diin. Ang multo ng nakaraan ay hindi na lamang isang alaala. Ito ay totoo. At sa pagbabalik nito, dinala nito ang lahat ng sakit na akala niya ay matagal na niyang naibaon. Ang biyahe pa uwi mula Makati ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga imahe at tunog. Hindi matandaan ni ina kung paano siya nakasakay ng bus, kung paano niya nahanap ang daan palabas sa gubat ng mga nagtataasang gusali. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang huling mga salita ni Marco, tapos na tayo, Celestina. 6 na taon na. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isip, isang malupit na ritmong sumasabay sa bawat pagyanig ng bus. Ang lamig ng kanyang boses. Ang blangkong tingin sa kanyang mga mata. Iyon ang mas masakit. Hindi ang pagtanggi sa kaso,
kundi ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, na para bang isa siyang basura na inanod ng agos sa pampang ng kanyang perpektong buhay. Pagbaba niya sa kanto ng kanilang kalye, pakiramdam niya ay 100 taon ang idinagdag sa kanyang edad. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya, napakaliwanag para sa isang mundong gumuho. Nang buksan niya ang kanilang gate, isang maliit na figura ang sumalubong sa kanya, tumatakbo ng buong bilis. "Mama!" Isang ngiti ang pilit na gumuhit sa mga labi ni Ina nang makita ang kanyang anak. Agad siyang lumuhod para salubungin ito. Ang mainit at mahigpit na yakap ni Leonardo, ang kanyang Leo, ang tanging bagay na nagbigay ng kulay sa kanyang kulay abong araw. "Leo, anak," bulong niya, isinubsob ang mukha sa mabangong buhok nito. Ang amoy ng baby powder at sikat ng araw. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang mundo. "Mama, bakit ang tagal mo?" Sabi ni Lola Tess, "Pumunta ka sa city." "May pasalubong ka po sa akin," tanong ng bata, ang mga mata ay malaki at puno ng kuryosidad. Mga mata. Ang mga matang iyon. Sa tuwing tinititigan niya ang mga ito, nakikita niya ang isang multo. Ang parehong hugis, ang parehong kinang na minsan niyang minahal ng sobra. Ngunit sa kanyang anak, ang mga matang iyon ay puno ng kawalang malay at dalisay na pagmamahal. Ang mga iyon ay hindi nanunumbat, hindi nananakit. "Wala, anak, eh." "Pasensya na si Mama," malumanay niyang sabi, hinahawi ang buhok na tumatabing sa noo nito. "Pero mamaya, bibili tayo ng paborito mong ice cream, okay?" "Yay! Ice cream," sigaw ni Leo, at sa isang iglap, nawala na ang lahat ng pag-aalala sa mundo nito. Pagpasok nila sa bahay, nadatnan nila si Elisa at Aling Tess sa sala, ang mga mukha ay puno ng nag-aabang na tanong. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang itsura sa kanyang mukha ay sapat ng sagot. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Elisa, at ang muling pagpatak ng luha sa mga mata ng kanyang ina. "Wala na, ate," mahinang tanong ni Elisa. Umiling lang si Ina. Ayaw niyang pag-usapan. Hindi pa ngayon. Hindi sa harap ni Leo. Biglang may kumatok sa kanilang pinto, isang katok na magaan at pamilyar, hindi tulad ng nakakatakot na kalabog kagabi. Binuksan ito ni Elisa at bumungad sa kanila si Miguel Sandoval. Si Miguel ang kanilang Anghel de la Guardia. Isang matagumpay na negosyanteng nagmamay-ari ng isang hardware chain, matagal na siyang kaibigan ng kanilang pamilya. Siya ang tumayong pangalawang ama kay Leo. At higit sa lahat, siya ang taong nagligtas sa buhay ni Elisa 6 na taon na ang nakalipas. May dala siyang mga paper bag na puno ng pagkain. "Naisip kong baka hindi pa kayo nakakapagluto ng tanghalian," sabi niya, ang ngiti ay mabait. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Ina, ang ngiti niya ay napalitan ng pag-aalala. "Ina, anong nangyari?" Isang malakas na "Tito Miguel" mula kay Leo ang bumasag sa tensyon. Agad na binuhat ni Miguel ang bata, hinalikan ito sa pisngi. "Kamusta ang paborito kong champion?" "Tito," sabi ni Mama, "bibili kami ng ice cream." "Talaga? Sige, sasamahan ko kayo," nakangiting sagot ni Miguel, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon kay Ina, naghihintay ng sagot. Nang makatulog na si Leo para sa kanyang siesta, at si Aling Tess ay bumalik sa kwarto, naiwan silang tatlo sa sala. Ikinuwento ni Ina ang lahat, ang pagpunta niya sa De Alvalao, ang malamig na pagtanggap ni Marco, ang pagtanggi nito sa kaso. Nakinig si Miguel ng walang imik, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagiging seryoso. "Ganoon ba?" sabi niya nang matapos si Ina. "Huwag kang mag-alala, Ina. Hahanap tayo ng ibang paraan. May mga kilala akong ibang abogado. Hindi sila kasing sikat ni De Alva, pero mahuhusay din." "Salamat, Miguel. Hindi ko na alam kung anong gagawin namin kung wala ka," taos-pusong sabi ni Ina. "Ano ka ba? Pamilya tayo," sagot ni Miguel, ang kanyang tingin ay puno ng kahulugan. Habang nag-uusap sila, ang isip ni Ina ay lumipad pabalik sa nakaraan, sa isang steril na pasilyo ng ospital. Flashback, 6 na taon na ang nakalipas. Nakatayo si Ina sa labas ng AC, pinapanood si Elisa sa likod ng salamin. Ang kapatid niya ay napapalibutan ng mga tubo at makina, ang bawat pagtibok ng monitor ay isang nakakabinging paalala ng kanilang desperadong sitwasyon. Sinabi ng doktor na kailangan ni Elisa ng agarang operasyon sa puso. Isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kagagaling lang niya noon sa mansyon ng mga De Alva.
Umiiyak siyang nakiusap kay Doña Victoria, ang ina ni Marco. Ang sagot nito ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Ang problema ng pamilya mo ay hindi namin problema, Celestina. Ang anak ko ay para sa isang babaeng mula sa aming antas, hindi sa isang pamilya ng mga pulubi na naghihintay lang na may masalbab. Gumuho ang mundo ni ina. Alam niyang hindi sasang-ayon si Marco sa kanyang ina, ngunit paano niya ito sasabihin? Paano niya sasabihin sa lalaking mahal niya na ang ina nito ay tinawag silang pulubi? Paano niya hahayaang mamili si Marco sa pagitan niya at ng sarili nitong pamilya? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dumating si Miguel. Nakita nito ang kanyang pag-iyak sa pasilyo. Ako na ang bahala sa lahat, sabi ni Miguel sa kanya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Bayaran mo na lang ako kapag kaya mo na. Walang interes. Walang deadline. Ang tanging hihilingin ko ay isang pabor. Kahit ano, sagot ni ina ng walang pag-aalinlangan. Layuan mo si Marco de Alva, sabi ni Miguel, ang mga mata ay seryoso. Hindi siya para sa iyo, ina. Sasaktan ka lang ng pamilya niya. Protektahan mo ang sarili mo. At protektahan mo ang pamilya mo mula sa kanila. At doon, sa harap ng pintuan ng AC, pumirma si ina sa isang kasunduang hindi nakasulat. Kapalit ng buhay ng kanyang kapatid, isinuko niya ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling kaligayahan. End of flashback. Ina. Okay ka lang? Napakurap si ina, bumalik sa kasalukuyan sa boses ni Miguel. Tumango siya. May naalala lang ako. Ang hindi alam ni Miguel, ang hindi alam ni Numan, ay sa mga linggo matapos ang operasyon ni Elisa, habang unti-unti niyang pinuputol ang lahat ng koneksyon kay Marco, may isang lihim na nabubuo sa loob niya. Isang lihim na nagngangalang Leonardo. Samantala, sa Makati, hindi mapakali si Marco de Alva. Ang mga salita ni ina, may mga bagay kang hindi alam. Mga bagay na hindi ko kayang sabihin noon, ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mga numero at legal na termino sa kanyang computer screen ay lumalabo. Galit siya. Galit siya sa babaeng iyon dahil sa paggulo muli sa kanyang tahimik na mundo. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, mayroong isang bagay na ayaw niyang aminin, pag-usisa. Isang kagat ng duda. Paano kung? Bumuntong hininga siya ng malakas. Damn it, bulong niya sa sarili. Hindi niya ito matitiis. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman kung nagsisinungaling ito. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa drawer. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang sekretarya. Sumakay siya sa kanyang pribadong elevator at bumaba sa basement parking. Ilang minuto lang, ang kanyang itim na GFV ay mabilis nang tumatakbo sa EDSA, papalabas ng Makati, patungo sa isang lugar na 6 na taon na niyang hindi binisita. Ang pagmamaneho sa mga pamilyar na kalye ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Ang mga tindahan, ang mga kanto, ang mga puno, lahat ay pareho pa rin, ngunit iba na. O marahil, siya na ang iba. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang eskinita, ilang metro ang layo mula sa bahay ng mga Reyes. Masyadong agaw pansin ang kanyang kotse sa simpleng lugar na iyon. Bumaba siya at naglakad ng marahan, pinapanatili ang distansya. Ang bahay ay ganoon pa rin. Maliit, simple, na may isang maliit na hardin ng mga halaman ni Aling Tess sa harapan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na sakit. Ilang beses siyang umupo sa hagdanang iyon noon, naghihintay kay ina, masaya at kontento. Nakatayo siya roon, nagmamasid mula sa malayo, nang biglang bumukas ang pinto. Lumabas si ina. Sa likod niya, isang batang lalaki ang humahabol sa isang paru-paro. Napakunot ang noo ni Marco. Anak! May anak na siya. Siyempre. 6 na taon. Maraming pwedeng mangyari. Marahil ay ito ang anak niya sa lalaking ipinalit nito sa kanya. Ang isiping iyon ay nagdulot ng panibagong alon ng kapaitan. Pinanood niya sila. Tumawa si ina sa isang bagay na ginawa ng bata. At pagkatapos, ang bata ay biglang natalisod at natumba. Agad na dinaluhan ni ina ang anak, tinutulungan itong tumayo. Okay ka lang, anak, narinig niyang sabi ni ina, ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiti ang bata at umiling, tinuturo ang paru-paro na lumipad palayo.
At sa sandaling iyon, sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag ng papalubog na araw, ang mukha ng bata ay tumingala, direktang nakaharap sa direksyon ni Marco. Huminto ang paghinga ni Marco. Para siyang tinamaan ng kidlat. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis, napakalakas, na akala niya ay sasabog ito sa kanyang dibdib. Hindi niya kailangang lumapit. Hindi niya kailangang suriin. Kahit mula sa distansyang iyon, sa ilalim ng liwanag ng poste na kasisindi pa lang, alam niya. Ang hugis ng mukha. Ang linya ng panga. At higit sa lahat ang mga mata. Ang mga mata na araw-araw niyang nakikita sa salamin. Iyon ay ang kanyang mga mata. Iyon ay ang kanyang mukha. Iyon ay isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Ang lahat ng galit, lahat ng sama ng loob, lahat ng pader na kanyang itinayo ay nawasak sa isang iglap. Napalitan ito ng isang damdaming mas malakas, mas nakakatakot, mas nakakalito. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan, isang tanong na sumisigaw, isang tanong na nagbago sa lahat. Anak ko. Ang hangin sa paligid ni Marco ay tila naubos. Ang mga pamilyar na tunog ng kalye, ang pagtahol ng aso sa malayo, ang sigawan ng mga batang naglalaro ng tumbang preso, ang ugong ng mga tricycle, ay biglang nawala, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng kanyang puso, isang mabangis na tambol na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakatitig siya sa bata. Isang bata na may mukha niya. Ang unang yugto ng pagkabigla ay parang isang pisikal na puwersa, itinutulak siya paatras. Napasandal siya sa pader sa kanyang likuran, ang magaspang na semento ay kumikiskis sa mamahalin niyang suit. Ngunit hindi niya iyon naramdaman. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong universo, ay lumiit at nakasentro na lamang sa figura ng maliit na batang lalaki na ngayon ay komportabling nakaupo sa damuhan, nakikipaglaro sa isang gagamba. 6 na taon. Ang bilang ay umalinggaw sa kanyang isipan. Tinansya niya ang edad ng bata. 5. Marahil ay mag-6 na taon. Ang matematika ay simple. Ang matematika ay brutal. Ang matematika ay hindi nagsisinungaling. Ang pagkabigla ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang bagong damdamin, isang galit na malamig at matalim, hindi katulad ng mapait na sama ng loob na kanyang inalagaan sa loob ng maraming taon. Ito ay iba. Ito ay mas malalim. Ito ay ang galit ng isang taong ninakawan, hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng panahon. Ng mga unang salita. Ng mga unang hakbang. Ng 5 taon ng pagiging isang ama na hindi niya alam na dapat niyang gampanan. Itinago niya ito sa akin. Ang katotohanang iyon ay sumabog sa kanyang isipan na may puwersa ng isang granada. Hindi niya ito iniwan. Hindi niya lang siya sinaktan. Ipinagkait nito sa kanya ang sarili niyang anak. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Bago pa man niya mapagtanto, ang kanyang mga paa ay kusa ng kumikilos, tinatawid ang distansya sa pagitan nila. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng layunin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Nakita siya ni ina. Ang pag-aalala sa mukha nito habang pinapanood ang anak ay biglang napalitan ng purong takot. Agad itong napatayo, ang katawan ay tila naging isang pananggalang sa pagitan niya at ng bata. Marco, ang pangalan niya ay isang takot na bulong mula sa mga labi nito. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay lampas pa kay ina. Nakatuon ito sa bata, na ngayon ay napatigil sa paglalaro at nakatingala sa kanya, ang mga mata ay malaki at puno ng pag-usisa. Ang mga matang iyon. Mga mata niya. Ang hangin ay tila nagyelo sa pagitan nilang tatlo. Si ina, nakatayo na parang isang estatwa ng takot. Siya, isang tore ng nagielong galit. At sa gitna, isang batang walang kamalay-malay sa bigat ng sandaling iyon. Sino ng ama niya, ina? Ang tanong ay lumabas sa kanyang bibig, ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Alam na niya ang sagot. Gusto niya lang marinig ito mula sa kanya. Gusto niyang marinig ang kasinungalingan. Gusto niyang makita kung paano nito susubukang pagtakpan ang pinakamalaking panloloko sa kanyang buhay. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni ina. Ang bibig nito ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas.
Pailing-iling ito na para bang ang pagtanggi ay maaaring burahin ang katotohanan na nakatayo sa harapan nilang lahat. Huwag kang magsinungaling sa akin, banta niya, isang hakbang pa ang ginawa niya papalapit. Hindi ngayon. Hindi tungkol dito. Ang bata, na marahil ay naramdaman ang tensyon, ay tumayo at lumapit sa kanyang ina, yumakap sa mga binti nito. Nagtago ito sa likod ni ina, ngunit sumisilip pa rin, ang mga mata ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa kanya. Ang tingin na iyon mula sa bata, isang tingin ng isang inosenteng kaluluwa, ang siyang bumasag sa kanyang kontrol. Marco, umalis ka na, parang awa mo na, pakiusap ni ina, ang boses ay nanginginig. Huwag dito. Huwag sa harap niya. Sa harap niya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. 6 na taon mo siyang itinago sa akin, at ngayon, ako pa ang pinapaalis mo. May karapatan ako, Celestina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas ang isang lalaki. Matangkad, maayos ang pananamit, may aura ng kalmadong kumpiyansa. Kilala niya ang mukhang iyon. Si Miguel Sandoval. Ang lalaki sa mga litratong ipinakita sa kanya ni Doña Victoria. Ang dahilan. Agad na lumapit si Miguel at tumayo sa pagitan ni Marco at Nina Ina. Ipinosisyon nito ang sarili na bahagyang nakaharang sa bata, isang malinaw na kilos ng proteksyon. Attorney de Alva, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Ang pagdating ni Miguel ang nagsilbing gasolina sa apoy na nag-aalab na sa loob ni Marco. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay tila nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng pinakamasakit na pagtataksil. Si Ina. Si Miguel. Ang bata. Ang pagtanggi nitong humingi ng tulong sa kanya noon. Ang biglaang paglisan. Kaya pala, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pang-uyam. Isang malamig at masakit na pagkaunawa ang bumalot sa kanya. Nandito pala ang dahilan. Tumingin siya mula kay Miguel patungo kay Ina. Ang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Siya ba? Siya ba ang ipinalit mo sa akin? Ginamit mo ba ang anak ko para makuha mo siya? Ang akusasyon ay kasing talim ng isang punyal. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Ina, mas malalim kaysa sa takot. Walang ganyanan, Marco, sigaw ni Ina, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala kang alam. Wala akong alam. Halos mapasigaw na siya. 6 na taon, Celestina. 6 na taon kong pinaniwalaan na iniwan mo lang ako. Ngayon, malalaman kong may anak ako, may anak tayo, na tinatawag na Tito ang lalaking ito. Ano pa ang hindi ko alam? Ang sigaw niya ay umalingaw sa tahimik na kalye, nagpatigil sa ilang mga kapitbahay na napasilip sa kanilang mga bintana. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Nakita niya ang determinasyon sa kanyang sarili. Hindi na siya aalis. Hindi na siya muling magpapakatanga. Kukunin niya ang kontrol. Tumingin siya ng diretsyo kay Ina, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at bakal na desisyon. Bukas, sabi niya, ang boses ay tahimik ngunit mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw. Sa opisina ko. 9:00. Dalhin mo lahat ng papeles ng tatay mo. Huminto siya, hinayaan ang mga salitang iyon na bumaon. Pagkatapos, idinagdag niya ang huling, pinakamabigat na utos, ang mga mata ay hindi inaalis sa nanginginig na figura ni Ina. At pag-uusapan natin ang anak natin. Idiniin niya ang huling salita, bawat letra ay puno ng pag-aari at pagbabanta. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang bawat hakbang ay tiyak at marahas. Hindi niya nilingon ang babaeng umiiyak, ang lalaking nagbabantay, o ang batang may mga mata niya. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, ang tanging nararamdaman niya ay ang pagtibok ng kanyang puso, hindi na dahil sa gulat, kundi dahil sa isang bagong, mapanganib na layunin. Ang laro ay nagbago. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang siya ang magtatakda ng mga patakaran. Walang tulog. Iyon ang salitang maglalarawan sa gabi ni Ina. Matapos ang nakakayanig na komprontasyon kay Marco, ang bahay nila ay binalot ng isang mabigat at nakakabahalang katahimikan. Si Miguel ay umuwi na matapos siguraduhing kalmado na silang lahat, ngunit ang mga pader mismo ng kanilang bahay ay tila humihinga ng tensyon.
Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Ina ang mukha ni Marco, ang pagkabigla, na mabilis na naging galit, at sa huli, isang malamig at kalkuladong pag-aari. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang kinatin ay parang isang kadenang ipinulupot sa kanyang liig. Wala nang atrasan. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 6 na taon para protektahan ang kanyang anak ay siya na ring magiging sandata laban sa kanya. Kinaumagahan, habang inihahanda niya ang mga dokumento ng kanyang ama, mga payslip, mga bank statement, mga lumang kontrata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na ito isang pakiusap. Ito na ay isang transaksyon. Ang kalayaan ng kanyang ama kapalit ng katotohanan tungkol sa kanyang anak. Ito ang presyo. At kailangan niya itong bayaran. Mama, aalis ka po ulit, tanong ni Leo, ang tinig ay may bahid ng kalungkutan habang pinapanood siyang magbihis. Lumuhod si Ina at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Anak, may kailangan lang ayusin si Mama. Promise, babalik ako kaagad. Hinalikan niya ito sa noo, sinusubukang kabisaduhin ang init at amoy nito, na para bang ito na ang huling pagkakataon. Nang dumating siya sa De Alva Law Firm, ang tingin ng receptionist ay iba na. Wala na ang mapanuring pagtataas ng kilay, napalitan ito ng isang magalang ngunit maingat na tingin. Good morning, Ina Reyes. Attorney De Alva is expecting you. Agad siyang itinuro patungo sa pribadong elevator. Ang bawat palapag na kanilang inaakyat ay parang isang pagbawas sa hangin sa kanyang baga. Nang bumukas ang pinto, nadatnan niya si Marco na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, tinitingnan ang syudad sa ibaba. Hindi ito lumingon. Ilapag mo ang mga papeles sa mesa, utos nito, ang boses ay walang emosyon. Sinunod niya ito, dahan-dahang inilapag ang manipis na folder sa ibabaw ng malawak na mesang kahoy. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kahapon. Sa wakas, humarap ito. Ang mukha niya ay parang isang maskara na inukit sa bato, walang mababakas na galit, walang sakit, tanging isang malamig na profesionalismo na mas nakakatakot. Maupo ka, sabi nito. Umupo si Ina, ang likod ay tuwid na tuwid, ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Ito na iyon. Ang paghukom. Bago natin pag-usapan ang kaso ng iyong ama, simula ni Marco, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya, pag-usapan natin ang kaso mo. Ang kaso ng panloloko. Napalunok si Ina. Marco, walang panloloko. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, putol nito. Attorney De Alva. At mayroong panloloko. 6 na taon ng panloloko. Ngayon, gusto kong marinig ang lahat. Walang luha. Walang drama. Ang katotohanan lang. Bakit? Huminga ng malalim si Ina, inipon ang lahat ng kanyang lakas. Dahil kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Nagsimula siyang magkwento. Simple. Direkta. Ikinuwento niya ang tungkol sa sakit sa puso ni Elisa, ang biglaang pangangailangan para sa isang napakamahal na operasyon. Ikinuwento niya kung paano siya nagpunta sa mansyon ng mga De Alva, hindi para humingi ng pera para sa sarili, kundi para humingi ng tulong para sa kapatid niya. At doon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Isang pagkunot ng noo. Pumunta ka sa bahay, tanong nito, ang boses ay may bahid ng hindi paniniwala. Kinausap mo si Mama? Tumango si Ina. Nagmakaawa ako sa kanya, Marco. Attorney. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Ang sagot niya, Napahinto si Ina, ang alaala ng mga salita ni Doña Victoria ay sariwa pa rin, masakit pa rin. Ang problema ng pamilya mo ay hindi namin problema, ang anak ko ay para sa isang babaeng mula sa aming antas. Inulit niya ang mga salita, hindi na para saktan si Marco, kundi para ipaintindi dito ang bigat ng pader na kanyang hinarap noon. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Marco. Hindi niya sinabi sa akin. Paano ko sasabihin sa'yo? Tanong ni Ina, ang boses ay bahagyang tumaas. Paano ko sasabihin sa'yo na tinawag ng sarili mong ina na pulubi ang pamilya ko? Na minamaliit niya tayo? Ayokong papiliin ka sa pagitan ko at ng pamilya mo. Kaya humanap ako ng ibang paraan. Si Miguel Sandoval, sabi ni Marco, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Si Miguel, kumpirma ni Ina. Pumayag siyang bayaran ang lahat.
Ang buong operasyon. Ang tanging hiningi niyang kapalit ay ang layuan kita. Para protektahan ako. Para protektahan ang pamilya ko mula sa masasakit na salita ng pamilya mo. Huminga ng malalim si ina at inilabas ang huling piraso ng katotohanan. Hindi ko alam na buntis ako noong mga panahong iyon. Nalaman ko lang ilang linggo matapos ang operasyon ni Elisa. At sa puntong iyon, paano pa ako babalik sa'yo? Matapos kang talikuran? At para ano? Para palakihin ang anak natin sa isang pamilyang hindi siya kailanman matatanggap. Natapos ang kanyang kwento. Ang silid ay binalot muli ng katahimikan. Si Marco ay hindi kumikibo, nakatitig lamang sa kawalan, ang kanyang isipan ay tila naglalakbay sa malayo. Ang kanyang mukha ay isang komplikadong mapa ng iba't ibang emosyon, pagkalito, sakit at marahil, isang bakas ng pagsisisi. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, kinuha ni Marco ang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina. Sa halip, dinayal niya ang numero ng kanyang personal na investigador. I need you to verify something for me, sabi niya sa telepono. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Elisa Reyes. Admitted to Luke's Medical Center, approximately 6 years ago. Cardiac surgery. I need to know who paid for the bills. Get back to me ASAP. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay ina. Ang mga pader na yelo sa kanyang mga mata ay hindi pa tuluyang natunaw, ngunit may mga lamat na. May mga bitak na. Kung nagsisinungaling ka, Celestina, sabi niya, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang araw. Hindi na kailangang maghintay ng matagal. Pagkatapos ng 15 minuto, tumunog ang telepono ni Marco. Kinuha niya ito at nakinig. Hindi siya nagsalita. Tanging ang kanyang mukha ang nagsabi ng lahat. Nakita ni ina ang dahan-dahang pagbabago, ang pagtiim ng kanyang bagang, ang pag-igting ng kanyang mga balikat, ang pagdilim ng kanyang mga mata habang ang katotohanan ay sinasampal sa kanya sa kabilang linya. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya kay ina. At sa sandaling iyon, wala na ang abogado. Wala na ang CV. Ang nakita ni ina ay ang Marco na kanyang minahal, isang Marco na nasasaktan, nalilito at nawawala. Tumayo ito at lumakad palapit sa kanya. Sa bawat hakbang, inaasahan ni ina ang isang sigaw, isang sumbat. Ngunit huminto ito sa harap niya, at ang tanging lumabas sa bibig nito ay isang tanong na puno ng bigat ng 6 na taong nawala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? At doon, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya itong bumuntong hininga. Isang buntong hininga ng pagkatalo. Tatanggapin ko ang kaso ng tatay mo, sabi nito, ang boses ay pagod. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang bagong, hindi pa matukoy na emosyon. Gagawin ko to para sa bata. Hindi para sa'yo. Ang mga salita ay malamig, ngunit sa ilalim nito, naramdaman ni ina ang isang maliit na pagbabago. Hindi ito kapatawaran. Hindi ito pagtanggap. Ngunit ito ay isang simula. Isang napakasakit na simula. Bago pa man makasagot si ina, pumasok ang assistant ni Marco, dala ang isang folder. Sir, ito na po ang initial file ng kaso ni Emmy Antonio Reyes. Kinuha ito ni Marco, ang kanyang profesional na maskara ay muling isinuot. Binuksan niya ang folder at mabilis na binasa ang mga nilalaman. Habang nagbabasa, napansin ni ina ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang mga labi ay naging isang tuwid na linya. Huminto siya sa isang partikular na pahina. Nanigas siya. Tila hindi humihinga. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel at tumitig kay ina. Ang kanyang mukha ay blanko, walang mababakas na emosyon, na mas lalong nagpakaba kay ina. Ano iyon? Tanong niya. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, ibinalik nito ang tingin sa papel. Sa pangalan ng kumpanyang nag-akusa sa kanyang ama. Isang kumpanyang ang buong pangalan ay Victoria Prime Holdings, isang subsidiary ng De Alva Corporation na direktang pinamamahalaan ng isang tao. Doña Victoria De Alva. Ang pangalang T. Victoria Prime Holdings ay parang isang tatak na bakal na ipinantatak sa utak ni Marco. Nakaupo siya sa kanyang opisina, matagal nang nakaalis si ina, ngunit ang folder ng kaso ni Antonio Reyes ay nananatiling bukas sa kanyang mesa.
Ang bawat letra sa pangalan ng kumpanyang iyon ay tila nangungutya sa kanya. Koneksyon ba ito o sadya lang? Ang kanyang ina, ang utak sa likod ng paghihiwalay nila ni Ina, ay siya ring nasa likod ng kasong naglapit sa kanila muli. Napaka-perpekto ng pagkakataon para maging isang aksidente lamang. Isang bagong uri ng determinasyon ang pumalit sa kanyang personal na sakit. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig o sa isang anak na ipinagkait. Ito ay naging tungkol sa katarungan. At sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan, ito ay naging tungkol sa paghihiganti. Kinabukasan, isinantabi ni Marco ang lahat ng kanyang ibang kaso. Ang buong lakas ng De Alva Law Firm ay ibinuhos sa kaso ni Antonio Reyes. Ang kanyang mga junior associate ay gumalaw na parang mga sundalo, naghahalungkat ng mga dokumento, mga bank record at mga email. Siya mismo ang nanguna sa investigasyon, ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang scalpel, hinihimay ang bawat detalye. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi niya magawang ipagpaliban, si Leo. Ang kanyang anak. Nang hapong iyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Nagmaneho siya pabalik sa lugar ni na Ina, hindi na para maniktik, kundi para harapin ang katotohanan. Nadatnan niya si Leo na naglalaro sa kanilang maliit na bakuran. Si Ina, na nakaupo sa isang silyang yantok, ay napatayo nang makita siya. May takot pa rin sa mga mata nito, ngunit mayroon ding pag-asa. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Gusto kong makita ang anak ko, diretsong sagot ni Marco. Ang boses ay mas mahinahon kaysa noong huli silang magkita. Tinawag ni Ina si Leo. Lumapit ang bata, medyo nahihiya, nagtatago sa likod ng kanyang ina. Lumuhod si Marco para maging kapantay ng bata. Ang kilos na iyon ay hindi natural sa kanya, ngunit ginawa niya. Tinitigan niya ang bata, at sa pagkakataong ito, hindi galit o sakit ang kanyang naramdaman, kundi isang matinding panghihinayang. 5 taon. 5 taon ng mga ngiti, mga tawa, at mga yakap na hindi niya naranasan. Hi, Leo, sabi niya, pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Ako si Marco. Hindi pa niya kayang sabihin ang salitang si Papa. Ikaw yung galit na lalaki kahapon, sabi ni Leo, ang boses ay maliit ngunit malinaw. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang sampal. I'm sorry about that, sabi niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang totoo ang kanyang paghingi ng tawad. Gusto mo ba ng ice cream? Ang alok ay simple, halos desperado. Ngunit para sa isang 5 taong gulang na bata, iyon ang pinakamagandang alok sa mundo. Ang mga mata ni Leo ay nagliwanag. Tumingin ito kay Ina para sa pahintulot. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, marahang tumango si Ina. Ang sumunod na oras ay isa sa mga pinakakakaiba at pinakamahalaga sa buhay ni Marco. Nakaupo sila sa isang maliit na ice cream parlor, siya, sa kanyang mamahaling suit, at si Leo, na may mansa ng tsokolate sa pisngi. Nalaman niyang paborito nito ang mga dinosaur, natakot ito sa kulog, at nakayanan niyang isulat ang kanyang pangalan. Bawat maliit na detalye ay parang isang hiyas na kanyang pinupulot. Habang pinapanood niya si Leo na daldal ng daldal, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanya. Ang kaligayahang ito, ang karapatang ito, ipinagkait ito sa kanya ng kanyang ina. Nang gabing iyon, umuwi siya sa mansyon ng mga De Alva. Nadatnan niya si Doña Victoria sa library nito, nagbabasa ng isang libro. Ang kanyang ina ay larawan ng walang hanggang ganda at kapangyarihan, nakasuot ng isang eleganteng sutlang bestida. Marco, Hijo. You're late for dinner, sabi nito nang hindi inaangat ang tingin sa libro. I was busy, sagot niya, ang boses ay kontrolado. I took on new case. Pro bono. Ang kaso ni Antonio Reyes. Doon na napatingin sa kanya si Doña Victoria, ang mga mata ay nanliliit. Reyes? Bakit mo pinag-aaksayahan ng panahon ang mga taong iyon? I thought we were done with them. That's what I want to talk to you about, Mother, sabi ni Marco, umupo sa silya sa tapat nito. Victoria Prime Holdings. It's your subsidiary. Bakit ang tatay ni Celestina ang pinagbibintangan ninyo? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang ina. Business is business, Marco. May nawawalang pera. Mayroong dapat managot. Siya ang accountant. Simple as that. It's not that simple, jeet ni Marco.
Hyundai team has been looking into it. The money trail doesn't lead to him. It leads to a shell corporation, one that has ties to our biggest competitor. Ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang libro. Then you should be thanking me. I gave you the perfect opportunity to destroy our rival and be hero at the same time. Win the case, free the old man, and expose corporate sabotage. It's a win-win. Napailing si Marco. You don't get it, do you? You framed an innocent man. You destroyed a family. For what? A business tactic. X did what was necessary to protect this family's interests, tumaas ang boses ng kanyang ina. Something you should be doing instead of digging up the past and consorting with that woman. At doon, hindi na napigilan ni Marco ang sarili. That woman gave me a son, mother. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Doña Victoria ay dumaan sa isang mabilis na serye ng mga emosyon, pagkabigla, hindi paniniwala at sa huli galit. Sinungaling siya, sigaw nito. Ginamit niya ang batang iyan para bumalik sa buhay mo, para sa pera natin. Nakita ko na siya, mariing sabi ni Marco. He has done my eyes. He has genuinely face. Huwag mo nang subukang magsinungaling pa. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. 6 na taon. 6 na taon mo akong niloko. Ipinagkait mo sa akin ang anak ko. Bakit? Because you were meant for greater things, sagot ni Doña Victoria, ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi para sa isang babaeng walang pinanggalingan. Ginawa ko iyon para sa'yo. Para sa pamilyang ito. No, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng isang kalmadong finality. You did it for yourself. For your pride. Tumayo siya. Mananalo ako sa kasong ito, mother. At kung sa proseso ay malaman ng board of directors na alam mo ang tungkol sa mga irregularidad na ito at pinili mong pagtakpan sa pamamagitan ng pag-frame sa isang inosenteng tao, then you will face the consequences. This time, I won't protect you. Umalis siya sa library, iniwan ang kanyang ina na natitigilan at hindi makapaniwala. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat ng pagiging isang de Alva, ang bigat ng mga inaasahan ng kanyang ina, ay unti-unting nawawala. Ngunit napalitan ito ng isang bagong takot. Habang papalapit ang paglilitis, mas maraming ebidensya ang natuklasan ng kanyang team. Natagpuan nila ang isang key witness, isang junior accountant sa Victoria Prime Holdings na pinilit na magpeke ng mga dokumento. Ngunit ang testigo ay takot na magsalita. Takot siya kay Doña Victoria. Nang gabi bago ang nakatakdang pagdinig, nagtatrabaho si Marco hanggang hating gabi sa kanyang opisina, kasama ang kanyang team. Sinusubukan nilang kumbinsihin ang testigo sa telepono. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang negosasyon, pumayag ito. Magsasalita ako, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Pero kailangan ko ng proteksyon. Proteksyon laban kay Doña Victoria de Alva. Isang mapait na tagumpay. Ibinaba ni Marco ang telepono, ang pakiramdam ng pagod at tagumpay ay magkahalo. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito. Hello. Si Miguel Sandoval ito. Ang boses sa kabilang linya ay apurado at puno ng galit. Marco, nasaan ka? Nasa opisina. Bakit? Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan na sinundan ng mga salitang nagpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Marco, si ina, sinugod siya ng mga tauhan ng nanay mo. Ang biyahe mula Makati hanggang sa pinakamalapit na ospital sa lugar ni na ina ay ang pinakamahabang 10 minuto sa buhay ni Marco. Ang bawat pulang ilaw trapiko ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang bawat bus na humaharang sa kanyang daan ay isang kaaway. Ang tanging umuugong sa kanyang isipan ay ang mga salita ni Miguel, sinugod siya ng mga tauhan ng nanay mo. Ang kanyang ina. Ang sarili niyang ina. Pagdating niya sa emergency room, ang unang nakita niya ay si Miguel, nakatayo sa labas ng isang cubicle, ang mukha ay isang maskara ng nag-aalab na galit. Sa likod nito, nakita niya si Elisa at si Aling Tess na umiiyak. Nasaan siya? Tanong ni Marco, ang boses ay garalgal. Itinuro ni Miguel ang loob ng cubicle.
Huwag kang mag-alala, De Alva. Hindi kanya kailangan dito. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi pinansin ni Marco ang mga salita ni Miguel. Itinulak niya ito ng bahagya at pumasok sa loob. Doon, nakaupo si Ina sa gilid ng kama ng ospital. Isang doktor ang naglilinis ng isang maliit na sugat sa kanyang braso. Mayroon siyang mga galos sa pisngi at ang kanyang damit ay bahagyang punit. Ngunit siya ay buhay. Siya ay gising. Nang makita siya ni Ina, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na hindi inaasahan ni Marco, pag-aalala. Marco, okay ka lang? Lumapit siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito, ang kamay na hindi nasaktan. Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo, bulong niya. Anong nangyari? Ikinuwento ni Ina na may dalawang lalaking bigla na lang sumulpot habang pauwi siya galing sa tindahan. Hindi kinuha ang kanyang pera. Tinulak lang siya at binantaan. Layuan mo ang pamilya de Alva kung ayaw mong masaktan ang anak mo. Ang banta sa kanilang anak. Iyon ang giyera. Sa sandaling iyon, lahat ng natitirang pagdududa, lahat ng natitirang koneksyon sa kanyang ina, ay naglaho. Tumayo si Marco. Tumingin siya kay Ina, pagkatapos ay kay Miguel, na nakatayo sa may pinto, nagmamasid. Salamat sa pagtawag mo, Miguel, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may bakal na determinasyon. Ako na ang bahala mula rito. Hinalikan niya si Ina sa noo. Babalik ako. Pangako, matatapos na rin ito. Umalis siya ng ospital na may isang malinaw na layunin. Hindi na ito tungkol sa batas o negosyo. Ito ay personal. Celestina Ina Reyes. Pinanood ni Ina ang pag-alis ni Marco. Sa paraan ng kanyang paglakad, sa higpit ng kanyang panga, alam niyang may nagbago. Ang Marco na umalis ay hindi ang abogadong nag-aalok ng serbisyo, kapalit ng katotohanan. Iyon ay isang lalaking ipinaglalaban ang kanyang pamilya. Ang kanilang pamilya. Kinabukasan, sa araw ng paglilitis, pinili ni Ina na dumalo. Gusto niyang makita ang katarungan para sa kanyang ama. Naupo siya sa likurang bahagi ng courtroom, kasama si Elisa at ang kanyang ina. Sa kabilang panig, sa hanay ng mga manonood, nakita niya si Doña Victoria, eleganteng nakaupo na parang isang reyna na nanonood ng isang palabas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit. Ang kay Doña Victoria ay puno ng paghamak, ang kay Ina ay puno ng tahimik na lakas. At nagsimula ang paglilitis. Pinanood niya si Marco na kumilos. Para siyang isang maestro na nagkokondukta ng isang orkestra. Bawat tanong ay tumpak. Bawat ebidensya ay ipinakita ng may perpektong tiempo. Una, ipinakita niya ang mga bank record na nagpapatunay na walang malaking halaga na pumasok sa account ni Mang Tonyo. Pagkatapos, ipinakita niya ang masalimuot na money trail na nagpapakita kung paano inilipat ang pera sa isang shell corporation. Ang huling alas niya ay ang testigo. Nang tawagin ang pangalan ng junior accountant, isang alon ng bulungan ang dumaan sa courtroom. Ang lalaki ay nanginginig habang umuupo sa witness stand. Ngunit nang magsimulang magtanong si Marco, ang kanyang boses ay mahinahon at nagbibigay tiwala, dahan-dahang nagkaroon ng kumpiyansa ang testigo. Sino po ang nag-utos sa inyo na ipeke ang mga pirma sa mga dokumentong ito? Tanong ni Marco. Tumingin ang testigo sa direksyon ni Doña Victoria. Huminga ito ng malalim. Ang direktang utos po ay galing sa aming CA. Ngunit sinabi niya sa akin na ang utos ay galing sa taas, kay Ma'am Victoria de Alva. Isang malakas na objection ang narinig mula sa abogado ng prosekusyon, ngunit huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Sa kanyang closing argument, si Marco ay tumayo sa gitna ng silid. Hindi siya bumanggit ng anumang personal. Hindi niya direktang inakusahan ang kanyang ina. Sa halip, inilatag niya ang katotohanan na parang isang hindi maitatangging mapa. Ang narito sa ating harapan ay hindi lamang isang kaso ng pagnanakaw, sabi niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid. Ito ay isang kwento ng isang taong tapat, isang ama ng tahanan, si Ginoong Antonio Reyes, na ang tanging kasalanan ay ang magtrabaho ng marangal. Siya ay ginawang pain, isang sakripisyo para pagtakpan ang isang mas malaking krimen ng korporasyon. Ang ebidensya ay malinaw. Ang katotohanan ay hindi maikakaila. Kaya naman, hinihiling ko sa hukumang ito na ibalik hindi lamang ang kalayaan ni Ginoong Reyes,
kundi pati na rin ang kanyang dignidad. Nang magsalita ang hukom at sabihing, "Not guilty," isang malakas na palakpakan at iyakan ng tuwa ang pumuno sa silid. Niyakap ni Ina ang kanyang ama, na umiiyak sa sobrang pasasalamat. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ng kanyang mga mata si Marco. Nakita niya itong nakikipag-usap sa kanyang team. Pagkatapos, tumingin ito sa direksyon ni Doña Victoria. Ang kanyang ina ay nakatayo na, ang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at galit. Nagkatinginan sila ng kanyang anak sa huling pagkakataon bago ito mabilis na umalis sa courtroom, napapaligiran ng mga reporter. Nang matapos ang lahat, lumapit si Marco sa kanila. Tapos na, sabi niya, isang maliit at pagod na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lumapit si Mang Tonyo at niyakap si Marco. "Salamat, iho. Utang namin sayo ang buhay ko." "Wala po iyon, tay," sagot ni Marco, ang paggamit sa salitang itay ay nagpadala ng init sa puso ni Ina. Marco de Alva. Ilang linggo matapos ang paglilitis, maraming nagbago. Si Doña Victoria ay napilitang mag-resign mula sa board ng De Alva Corporation matapos ang isang internal investigation. Hindi siya nakulong, ngunit ang kanyang kapangyarihan at impluwensya ay nabawasan ng husto. Pinutol na ni Marco ang lahat ng pinansyal at emosyonal na ugnayan sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay tunay na malaya. Ngunit ang kalayaan ay walang kabuluhan kung wala kang kasamang magdiriwang nito. Isang maaraw na hapon ng Sabado, nagpunta siya sa isang parke na malapit sa lugar ni Ina. Naghihintay sila roon para sa kanya, si Ina at si Leo, na masayang nagpapatakbo ng isang saranggola. Hindi na siya ang makapangyarihang abogado sa kanyang business suit. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at maong. Lumapit siya, hindi na may bigat ng nakaraan, kundi may gaan ng pag-asa para sa hinaharap. "Papa," sigaw ni Leo nang makita siya, isang salitang kasing tamis ng musika sa kanyang pandinig. Tumakbo ito at niyakap siya sa mga binti. Binuhat niya ito. "Kamusta ang champion ko?" Tumingin siya kay Ina na nakangiti sa kanila. Ang ngiting iyon, ang tunay na ngiti na matagal na niyang hindi nakita, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Ibinaba niya si Leo at lumapit kay Ina. Kinuha niya ang mga kamay nito. "Ina," simulan niya. "Alam kong walang sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat. Sa sakit na idinulot ko sa mga taong nasayang. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong bumawi. Hindi lang para sa mga taong nawala, kundi para sa lahat ng mga taon na darating." Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Lumuhod siya sa damuhan, sa harap ni Ina at ng kanilang anak. "Celestina Reyes, tinuruan mo akong magmahal. Tinuruan mo akong masaktan. At tinuruan mo akong magpatawad. Ngayon, gusto kong matutunan kung paano maging asawa mo at ama ng ating mga anak habang buhay. Papakasalan mo ba ako?" Ang mga luha sa mga mata ni Ina sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Tumingin siya kay Leo na pumapalakpak at pagkatapos ay tumingin muli kay Marco. Bulong niya. "Marco, pakakasalan kita." Epilogue. Makalipas ang isang taon, sa sala ng kanilang bagong bahay, isang bahay na sapat lang ang laki, puno ng init at tawanan, nakaupo sina Marco at Ina sa sofa, tinitingnan ang kanilang wedding album. Si Leo ay nasa gitna nila, ang kanyang maliit na daliri ay nakaturo sa isang litrato. "Mama, Papa," sabi nito. "Si Lola Victoria po, bakit hindi na siya pumupunta dito?" Nagkatinginan sina Marco at Ina. Si Marco ang sumagot. "Si Lola Victoria, anak, kailangan niya muna ng oras para sa sarili niya. Pero mahal ka niya, wag mong kakalimutan yan. Isang araw, sana, maghilom din ang sugat na iyon." Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay sila. Isinara ni Leo ang album at tumingala sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang bagong ideya. "Mama, Papa, kailan po tayo magkakaroon ng baby sister?" Nagtawanan sina Marco at Ina. Niyakap ni Marco ang kanyang mag-ina. Ang araw ay muling sumikat sa kanilang buhay. At sa pagkakataong ito, alam nilang hindi na ito lulubog pa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco, Celestina, at ng kanilang munting si Leo.
Mga minamahal naming taga-subaybay, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat munting tagumpay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng damdamin. Bawat sakit na naramdaman ni Ina, bawat pader na itinayo ni Marco, at bawat ngiti ng munting silyo ay naging bahagi na rin ng aking mundo. Para bang sila ay naging mga tunay na kaibigan na nais kong gabayan patungo sa isang masayang wakas. Sana, sa pagtatapos ng kanilang istorya, may naiwan itong isang mahalagang aral sa ating mga puso. Isang aral tungkol sa pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok, gaano man ito kabigat. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit ng nakaraan, kundi ang pagtanggap dito upang bigyan ng puwang ang paghilom at pagsisimulang muli. At higit sa lahat, ang pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na pagkakamali, laging mayroong bukang liwayway na naghihintay, isang pagkakataon para itama ang lahat at muling buuin ang pamilya. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong isipan at puso? Kaninong karakter kayo pinakanakaramdam ng koneksyon? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin. Bawat komento ninyo ay isang regalong aming itatago at pahalagahan. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Ako ang inyong manunulat, nag-iiwan ng isang mainit na yakap at hanggang sa muli. Paalam!